Mga kababayan, breaking news. Ang SS pension increase na matagal nating hinihintay ay officially konfirmado na para sa tama ang inyong narinig. May bagong buwan ng halaga na ang inyong SSS pension at mas mataas ito kaysa dati. Kung ikaw ay pensioner o may pamilyang senior citizen, kailangan mong panoorin ang video na ito ngayon. Alam kong marami sa atin ay naghintay ng napakatagal para sa balitang ito. Ilang taon din tayong nagtanong kailan ba tataas ang ating pensyon. Ngayon nandito na sa wakas ang sagot na ating hinihintay. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang eksaktong halaga ng bagong pensyon. Kung sino-sino ang qualified na makatanggap nito at kailan eksaktong magsisimula ang increased amount. Mayroon din akong bonus tips kung paano ma-maximize ang inyong SSS benefits. Hindi ito clickbait mga kababayan. Ito ay verified information direkta mula sa SSS mismo. Kaya kung ayaw ninyong ma-miss ang mahalagang impormasyon na ito, panoorin ninyo ang buong video hanggang sa dulo. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakisuyo, i-like ninyo ngayon na. Nakakatulong ito para maabot natin ang mas maraming kababayan na kailangan malaman ang mahalagang update na ito. Sama-sama nating ikalat ang magandang balita. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Simulan na natin. Mga kababayan, alam ko na marami sa inyo ay nanginginig na sa excitement sa balitang ito. Matagal na nating hinintay ang taas ng pensyon at ngayong 2026, opisyal na itong mangyayari. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko munang linawin kung saan nanggaling ang balitang ito at bakit tayo dapat magtiwala sa impormasyon na ito. Ang pinagkunan natin ay direkta mula sa mga opisyal na pahayag ng Social Security System at mayroon na ring mga paunang dokumento na naglalabas ng detalye tungkol sa bagong pension scheme na ipapatupad sa susunod na taon. Ngayon siguro nagtatanong kayo, ano ba talaga ang bagong halaga ng SSS? Pension para sa 2026? Sige, ayon sa pinakabagong impormasyon, ang pinakamababang buwan ng pensyon ay tataas mula sa kasalukuyang PH hanggang sa tama ang inyong narinig na ang pinakamababa. Ito sa isang malaking tulong, lalo na sa ating mga matatandang kababayan na umaasa lamang sa kanilang pensyon para sa pang-araw-araw na gastusin. Pero hindi dito nagtatapos ang magandang balita. Para sa mga pensioners na mas mataas ang kontribusyon noong sila ay nagtatrabaho pa, ang kanilang pensyon ay proportional din na tataas, base sa kanilang average, monthly salary credit at kabuuang kontribusyon. Ang pagkukwenta ng bagong pensyon ay batay pa rin sa dating formula pero may karagdagang porsyento ng pagtaas na idinagdag ng gobyerno. Ibig sabihin kung ikaw ay nakatanggap ng PH buwan ng pensyon noong nakaraang taon, pwede kang umasa na ang iyong bagong pensyon ay aabot na sa sinaan hanggang na depende sa huling pagkukwenta. Ito ay malaking dagdag lalo na sa panahon ngayon na napakataas ng presyo ng bilihin, kuryente, tubig at lahat ng pangunahing pangangailangan. Ang pagtaas na ito ay talagang sa ating mga retires na makakatulong, makasabay sa tumataas na halaga ng pamumuhay. Pero tandaan natin mga kababayan, hindi lahat ay kusang makakatanggap ng mas mataas na pensyon. Mayroon pang mga kinakailangan at kwalifikasyon na kailangan ninyong suriin. Una, dapat ay kwalipikadong miyembro kayo ng SSS at nagambag ng pinakamababang bilang ng mga buwan. Pangalawa, dapat ay nakaretiro na kayo opisyal at nagsimula ng makatanggap ng pensyon bago ipatupad ang bagong sistema. Pangatlo, ang inyong mga talaan sa SSS ay dapat napapanahon at walang nakabimbing issue o hindi pagtutugma. Kung mayroon kayong pagdududa tungkol sa inyong pagiging karapat-dapat, lubos kong inirekomenda na pumunta kayo sa pinakamalapit na sangay ng SSS o magpunta sa kanilang opisyal na website para patunayan ang inyong katayuan. Ngayon, pag-usapan naman natin kung kailan eksaktong makakatatanggap ang mga pensioners ng pagtaas na ito. Batay sa timeline na inilabas ng SSS, ang pagpapatupad ng bagong rate ng pensyon ay nakatakda sa unang quarter ng 2026. Ibig sabihin, sa mga buwan ng Enero, Pebrero o Marso ay dapat na nagsimula na kayong makatanggap ng mas mataas na halaga. Pero syempre alam naman natin na ang mga proseso ng gobyerno ay minsan nagiging delayed. Kaya importante na regular tayong nag-monitor ang mga update mula sa SSS. Magparehistro kayo sa kanilang serbisyo ng alerto sa mensahe o regular na suriin ang kanilang website para sa pinakabagong mga pahayag. Ang isa pang mahalagang detalye na kailangan ninyong malaman ay kung paano nila kukwentahin ang pagtaas ninyo. Ang SSS ay gagamit ng tinatawag na Adjusted
computation formula na kukuha ng inyong average monthly salary credit sa loob ng inyong panahon ng kontribusyon at i-multiply. Ito sa isang adjustment factor na base sa rate ng inflasyon at mga ekonomikong tagapagpahiwatig ng bansa. Ang formula na ito ay ginawa para masiguro na patas ang pamamahagi ng pagtaas at hindi lang basta-basta arbitraryong pagtaas. Kaya kung mas mataas ang inyong mga kontribusyon noon, natural na mas mataas din ang inyong pagtaas ngayon. Meron din akong napakahalagang paalala para sa lahat ng mga miyembro ng SSS na malapit ng magretiro. Kung kayo ay magre-retiro sa loob ng susunod na loob buwan, ang inyong timing ay perpekto dahil makakasali kayo sa bagong pension scheme. Pero kailangan ninyong siguruhing kumpleto ang inyong mga dokumento at nag-file na kayo ng retirement claim at least 3 buwan bago ang inyong aktual na petsa ng pagretiro. Ito ay para hindi kayo mahirapan at ma-delay ang pagproseso ng inyong pensyon. Mayroon akong mga kakilala na delay ng ilang buwan ang kanilang pensyon dahil lang sa kulang ang mga kinakailangan o huli nag-file. Kaya huwag ninyong gagawin ang parehong pagkakamali. Para dito sa mga may asawa o mga dependents, importante rin na malaman ninyo na ang pagtaas ay mag-apply din sa survivor's pension. Ibig sabihin, kung sakaling may mangyari sa pangunahing pensioner ang natitirang asawa o kwalipikadong dependents ay ang survivor's pension ay karaniwan ay ng orihinal na halaga ng pensyon. Kaya kung tumaas ang orihinal na pension din kusang benepisyo para sa mga survivors. Yan ay napakahalagang safety net para sa ating mga pamilya. Ngayon gusto ko ring pag-usapan ang ilang karaniwang tanong na natatanggap ko mula sa mga manunood. Una, may nagtanong kung ang pagtaas ba ay minsan lang o permanente. Ang sagot diyan ay permanente ang pagtaas na ito. Hindi ito isang one-time ayuda or bonus kundi talagang permanenteng pagsasaayos ng inyong buwanang rate ng pensyon. Pangalawa, may nagtanong din kung kailangan ba nilang mag-apply para sa pagtaas o kusang mangyayari lang. Ang isa randong kong balita ay kusang mangyayari ito kung kwalipikado kayo. Hindi na kayo kailangang mag-file ng hiwalay na aplikasyon para sa pagtaas. Ang SSS ay kusang mag-a-adjust ng inyong mga talaan. Pangatlo, marami ring nagtatanong kung ang pagtaas ba ay may epekto sa buwis. Ito ay medyo technical na tanong pero importante ring sagutin. Sa kasalukuyan, ang SSS pension ay karaniwang exempted sa buwis kung ito ay nasa ilalim ng tiyak na threshold. Pero dahil tataas na ang halaga ng pensyon, posibleng may mga pensioners na lalampas sa threshold at magiging taxable ang bahagi ng kanilang pensyon. Pero huwag kayong mag-alala dahil kahit may kaunting buwis, mas malaki pa rin ang net na pagtaas na makukuha ninyo. At saka meron namang mga deductions at exemptions na available para sa mga senior citizens kaya hindi ganun kalaki ang posibleng pasanin ng buwis. Ang isa pang importanteng aspeto na dapat nating pag-usapan ay ang pagpopondo ng pagtaas na ito. Maraming tao ang nagtatanong kung saan kukuha ang SSS ng pera para sa mas mataas na pensyon. Ang sagot diyan ay kombinasyon ng mga salik. Una, ang kita mula sa investment ng SSS ay patuloy na tumataas sa mga nakaraang taon dahil sa magandang pamamahala ng portfolio. Pangalawa, ang bilang ng mga aktibong nag-aambag ay lumalaki. Din dahil sa pinalawak na saklaw ng SSS kasama na ang mga self-employed at voluntary members. Pangatlo, mayroon ding subsidyo mula sa gobyerno na inilatag para suportahan ang pagtaas na ito. Kaya sustainable ang pagtaas at hindi kayo mag-aalala na biglang mawawala ito sa hinaharap. Para sa mga mas batang manggagawa na nagbabayad pa ng kontribusyon, marahil nagtatanong kayo kung paano kayo maapektuhan nito. Sige, ang pagtaas na ito ay isang magandang senyales na ang SSS ay committed sa pagbibigay ng mas magandang benepisyo sa hinaharap. Ito rin ay isang motivation para patuloy kayong mag-contribute ng tama at regular para pagdating ng retirement age ninyo. Mas mataas din ang makukuha ninyong pensyon. Mga rate ng kontribusyon ay medyo tumaas din pero justified naman dahil sa mas mataas na benepisyo na makukuha ninyo sa kalaunan. Mayon din akong mga practical na tips para sa mga pensioners kung paano ninyo mapapataas ang inyong pensyon. Una, kung kayo ay may magambag bilang pagpipilian pa na voluntary member kahit retired na kayo ito, ay pwedeng magpataas pa ng inyong pension credits. Pangalawa, importante na i-update ninyo regularly ang inyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa SSS para hindi kayo makakalimutan sa mga pahayag at mahalagang abiso. Pangatlo, iparehistro ninyo
ang inyong pensyon sa direktang deposito o online banking para mas madali at ligtas ang pagtanggap ninyo ng buwan ng pensyon. Ang isa pang estratehiya na pwede ninyong gawin ay dumalo ng mga seminar sa financial literacy na inaalok ng SSS at iba pang ahensya ng gobyerno. Maraming senior citizens ang hindi aware kung paano mag-budget ng maayos o kung paano mag-invest ng bahagi ng kanilang pensyon para may karagdagang kita. In mga seminar na ito ay libre at napaka-helpful lalo na sa panahon ngayon na kailangan nating maging wise sa pera. May mga programa din ng SSS para sa health insurance at iba pang benepisyo na pwede ninyong ma-avail. Kaya importante na may alam kayo sa lahat ng inyong mga pagpipilian. Tungkol sa health insurance, hindi ko dapat kalimutan na banggitin ang connection ng SSS pension sa PhilHealth at iba pang benepisyo ng gobyerno. Ang mga SSS pensioners ay kusang sa cloud din ng PhilHealth at ang premium ay karaniwang binabawas na sa pensyon ninyo. Sa pagtaas ng pensyon, mas madali na ring bayaran ang ibang gastos sa medikal na hindi saklaw ng PhilHealth. Ito ay napaka-importante lalo na sa mga senior citizens na mas prone sa mga karamdaman at nangangailangan ng regular na pangangalaga sa kalusugan. Gusto ko ring i-emphasize na ang pagtaas na ito ay resulta ng mahabang pagsisikap ng mga grupo ng senior citizens at mga asosasyon ng mga pensioners. Maraming taon nilang ipinaglaban ito sa Kongreso at sa executive branch ng gobyerno. Kaya sa lahat ng mga advocates at organisasyon na tumulong para makuha natin ang pagtaas na ito, malaking salamat sa inyo. Ito ay patunay na ang sama-samang tinig ng mga Pilipino ay may kapangyarihan at nakikinig ang ating gobyerno sa ating mga pangangailangan. Para sa mga may magulang o lolo at lola na SSS pensioners, ngayon ay magandang panahon para pag-usapan ninyo sa kanila ang pagtaas na ito. Tulungan ninyo silang patunayan ang kanilang pagiging karapat-dapat at asikasuhin ang lahat ng mga kinakailangan, kung meron man. Maraming senior citizens ay hindi sanay sa teknolohiya o nahihirapang pumunta sa mga tanggapan ng SSS. Kaya, ang tulong ninyo ay napakahalagang. Nanito rin ay magandang pagkakataon para pag-usapan ang kanilang pagpaplano sa pananalapi at kung paano ninyo sila matutulungan na mapataas ang kanilang pensyon. Ang pagtaas na ito ay hindi lang simpleng dagdag sa pera. Ito ay dignidad at pagkilala sa kontribusyon ng ating mga retires sa bansa. Ang mga pensioners ay mga taong nagtrabaho ng mahigit taon, nagambag sa ekonomiya, nag-raise ng pamilya at nag-build ng bansa. Deserve nila ang maayos na pensyon na makakasustain sa kanilang pangangailangan at magbibigay sa kanila ng komportableng pagretiro. Ang pagtaas na ito ay isang hakbang tungo sa layuning iyon kahit alam natin na meron pang maraming pagpapabuti na kailangan gawin sa sistema ng SSS. Bago tayo mag-end, gusto kong mag-remind sa lahat na ang impormasyong binigay ko ay batay sa available na datos ngayon. Ang huling detalye ng pagpapatupad ay pwede pang mag-change ng kaunti. Kaya importante na kayo ay regular na nag-monitor ng opisyal na mga pahayag. Mag-subscribe kayo sa mga social media accounts ng S. Bisitahin ang kanilang website o direktang tumawag sa kanilang hotline para sa pinaka-updated na impormasyon. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa fake news o hindi verified na impormasyon na nakikita ninyo sa social media. Palaging patunayan mula sa opisyal na pinagmulan. Mga kababayan, ito na ang simula ng mas magandang sistema ng pensyon para sa ating mga retires. Ang 2026 SS Pension Increase ay isang milestone na matagal nating hinintay. Sa lahat ng mga pensioners dyan, congratulations at deserve ninyo ito. Sa lahat ng aktibong nag-aambag, ito ay motivation para patuloy na mag-contribute ng tama. And sa lahat ng mga Pilipino, ito ay paalala na ang Social Security ay importante at kailangan nating protektahan at palakasin ang sistema para sa kasalukuyan at sa mga susunod na henerasyon. Salamat sa pakikinig at sana nakatulong ang video na ito sa inyo.